tayong nakikitang mga litrato na kumakalat na itong si Sara Duterte ay nakabarong. Inuulit na naman nila 'tong, larawan na 'to. Oh, Sara Duterte, tingnan ninyo mga minamahal. Pakita ko sa inyo yung larawan, tingnan ninyo. Itong si Sara Duterte ay nakabarong. Oh, sabi dito, ano yung sabi diyan mga minamahal? Waiting for her proclamation, President Inday Sara Duterte claiming it. Nakikita ninyo, si Vice President Sara Duterte, pinapakalat na naman nila ang dating litrato, ulitin ko, dating litrato, na posibleng may katotohanan muli. Na kumbaga, nagwe-wait lang sila ng proclamation ngayon ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo yung ibig sabihin nito, nakabarong na. So ngayon, pag nakabarong na, ano ibig sabihin yan mga minamahal? Pag nakabarong, meron na pong intensyon si VP Sara Duterte na palitan ito nga pong si President Bongbong Marcos. Yung kanyang pagsuot ng barong, yung kahit hindi, alam niyo hindi pa man si PBBM napapatalsik, meron ng mga nakabang. Si Alan Peter Cayetano, nakabarong na din daw di umano. Si Sara Duterte, nakabarong na din. So what does it mean? Gusto talaga nilang patalsikin na si PBBM. Gusto na nilang mawala si presidente sa pwesto. Sa tingin ninyo, pag napatalsik niyo si PBBM, magiging mayaman ng bansang Pilipinas? Sa tingin ninyo, pag napatalsik si PBBM, mawawala agad yung korupsyon? Nandyan pa din yan. Mas lalong lalala ang korupsyon. Kung hindi aalis dyan, dapat mag-declare na si PBBM ng state of emergency ngayon na. Sabi nito, dapat mayroon ng paalala na state of emergency na ang bansang Pilipinas, pero wag pa nga abot sa punto ng martial law. Pero kung kinakailangan na i-martial law, then go ahead. Sabi ni Kim Zerenzo, INC, DDS China rally to prevent impeachment trial of Inday Sayad. Yan na nga yung punto mga minamahal. Talagang gumagawa sila ng paraan, gumagawa sila ng way para yung impeachment ni Vice President Sara Duterte ay hindi matuloy dahil nalalapit na po ang paghuhukom. Nalalapit na po ang paglilitis ni VP Sara Duterte tungkol nga po sa kanyang impeachment trial. So kailan yon yung paghuhukom at paglilitis na yon? Ngayong July 6, lahat ng paraan ginawa na nila. May 18X Marine, may part 2 ng Netflix, si Senator Dante Marcoleta may rally, tapos magkakaroon pa ata ng one-time big time rally for the second time. So lahat mga minamahal, ginagawa na nila ng paraan, lalo't itong si Sara Duterte ay atat ng maupo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, kailan ba na dapat mag-issue ng martial law si PBBM kapag hindi pa din sila tumigil? As of the moment, nasa state of emergency dapat pa lang. Mga minamahal, ay ibabanat na ang batas militar pag di sila tumigil sa pagbabalahura sa ating Pangulo. Madami nagko-comment, dapat mag-martial law na ngayon. May nag-comment din, nakabarong na ibubuhol si Inday Sara. Ang pangit ng barong mo, Sara Duterte, pamburol. Hindi ka pa naman patay pero mukhang pinaglalamayan ka na, VP Sara Duterte. Sa totoo lang, kung ako yung tatanungin, state of emergency pa lamang dapat yung ginagawa ngayon. Subalit, kung patuloy talaga at hindi sila titigil at papasok na ng Mendiola, I think this is the right times, the Cons, na mag-declare na ng martial law si PBBM. Dapat state of emergency or martial law pag sila ay gumawa ng kalokohan. Actually, gumagawa na sila ng kalokohan ngayon na. Ngayon din, gumagawa sila ng katarantaduhan. Halos nakailang rally na sila, hindi nagre-response, hindi na nanalo. Ngayon, I think ito na yung last nila. Susugod na ang mga kapatiran daw kasi hahakutin nila yung mga taga Bicol, taga Visayas at taga Mindanao. Hahakutin nila para lang dyan sa one time, big time
di umano na rally nila para iparalisa ang ating gobyerno, 'di ba? Kahit anong gawin nila hindi sila magwawagi. Wala silang kakamping mataas na militar, mga hudas, yang nganga uli yang mga yan. Kaya nga General Browner, dapat yung loyalty mo nasa mamamayang Pilipino at hindi sa mga taong nagpapa-pressure sa'yo. Kasi may narinig tayo, ang ibang mga pulis daw po ay mga INC member, nanguhuli daw ng kapwa nila INC pero pinapalaya din naman daw po nila. Hindi ko alam kung totoo yon. Meron lang naarating sa ating balita na yung ibang INC member na mga kapulisan is ginagawa yung kanilang tungkulin na manghuli, pero ang ending pinapalaya din daw nila. Mga minamahal, yung mga nahuli ng mga pulis na nanggulo diyan, mga nag-iskandalo diyan kanina sa EDSA, monumento ba yon? Diyan sa EDSA. Kasi nakakatawa naman kung doon sila sa EDSA Shrine, nandoon yung malawakang rebulto ni Mama Mary, 'di ba? Tas doon magra-rally yung INC. Oh, sabi ni Myrna Petalya, mabuti nga mag-martial law na, ang daming abusado. Madaming may gusto na mag-martial law, pero madami ding hindi. Pero kung kakailanganin na magtatag na ng martial law dahil itong si Sara Duterte ay atat na maupo bilang presidente, then go ahead. Literal na make my day. Di ba mga minamahal? PBBM, mag-declare ka na ng martial law. I think state of emergency. Mas mabuti na muna yung ganun. State of emergency kaysa sa martial law, baka mas lalo pang ma-triggered. 'Di ba? Pwede namang ilagay nasa state of emergency tayo, pero yung sasabing martial law na agad, mukhang ibang ibang ano na yon, ibang klase yon, yung martial law agad. 'Di ba mga minamahal? Kaya nararapat na tingnan muna natin yung sitwasyon. Oo, kasi yung sitwasyon diyan ano, talagang gusto nilang, mag-ano na tayo, ano na, alam niyo 'yan mga minamahal, magkawatak-watak na, 'di ba? Parang ganyan yung ano, yung gustong mangyari ng ibang mga kapatiran, which is hindi na nakakamaganda. Mas maganda talaga mag-martial law na at huwag agad, bawiin hangga't hindi pa nakukulong yung mga korap. Maganda naman mga minamahal, kaya nga lang medyo 50-50 tayo, baka mas lalo pa silang magwala. 'Di ba? Pero yung panahon kasi umuulan pa ng umuulan, eh. Ngayon na umuulan ng umuulan, sa aking nakikita mukhang papahirapan sila ng poong may kapal, eh. Hindi sila papayagan na gumawa ng katarantaduhan, kaya tingnan ninyo, binabagyo sila, inuulan sila, mga minamahal, 'di ba? Tapos nakitaan ng butas na wala pa lang silang mga permit, baka yung iba mahuhuli, yang mga 'yan. I like martial law para matigil ang kaguluhan, pero sila lang naman dito. Sa mga province, normal naman. Sana sa yung martial law dito sa Manila, sa mga provinces, okay sa mga provinces, 'di ba, okay sana, walang ano, walang madaming hanas, 'di ba? So, kasalanan lahat 'yan ng mga botante noong 2016 nang bumoto sila sa lintik na Duterte. Actually, yung huling baraha is martial law. Kaya dapat mag-declared na si PBBM if kakailanganin. So by the way, mayroon pa tayong lakad ngayon, mga minamahal, kasi full alert na din pala ang ating mga kapulisan ngayon. Tayo po ay mayroong pupuntahan. Ngayon, di ko naman sasabihin sa inyo, makikibalita tayo ulit kung ano yung nangyayaring ganap doon bago tayo, mag-vlog tungkol sa kung ano na ba yung merong ganap. It's me again, pengi lang ng like mga minamahal, i-like po ninyo yung video. It's me again, Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.